Buhay na walang limitasyon. Habang pinapalaya natin ang ating sarili at ng iba mula sa paghatol, pumapasok tayo sa isang bagong larangan ng kalayaan at pagkakataon. Ang malinaw na tinukoy ng mga hangganan na dating kontrolado ang ating buhay ay nagbibigay daan sa isang bagong pangitain. Tinatawid natin ang mga limitasyon na dating kumukontrol sa atin. Halos hindi napapansin na umiral na sila. Ang pagpapalabas na ito ng mga paghatol ay ang landas sa buhay na walang limitasyon. Malinaw na sinabi ni Jesus, sa Diyos ang lahat ng bagay ay posible. Mateo Kabanata 11, taludtod 26. Matapang na ipinahayag ni Pablo, magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Filipos Kabanata 4, taludtod 13. Hindi ito ang tunay na paniniwala ng karamihan sa mga Kristiyano. Ilang taong tumatanggap ng mga konseptong ito bilang isang espiritual na katotohanan. Binawasan natin ang mga talatang ito sa mga kasabihan na walang kinalaman sa ating buhay. Naniniwala tayong lahat na magagawa ng Diyos ang anumang bagay. Hindi lang tayo sigurado na magagawa niya ang anuman sa pamamagitan natin. Ang ating mga paghatol sa sarili ay nagpalibre sa atin mula sa salita ng Diyos at mula sa natapos na gawain ni Jesus. Ang awit Kabanata 78, taludtod 41 ay nagsasabi tungkol sa mga anak ni Israel. Oo, sila ay tumalikod at tinukso ang Diyos at nilimitahan ang banal ng Israel. Ang mga anak ni Israel ay may mga pangako mula sa Diyos, ngunit gumawa sila ng mga paghatol tungkol sa kanilang sarili na naglilimita sa Diyos. Nang pumunta ang 12 espiya upang tiktikan ang lupang pangako, bumalik sila na may ganitong ulat. Doon ay nakita namin ang mga higante. Ang mga inapo ni anak ay nagmula sa mga higante. At kami ay parang mga tipaklong sa aming sariling paningin. At gayon din kami sa kanilang paningin. Mga Bilang, Kabanata 13, taludtod 33. Hindi sila nakita ng kanilang mga kaaway bilang mga tipaklong. Nakita ng mga anak ni Israel ang kanilang sarili na parang mga tipaklong. Ang paghatol na ito ay ang simula ng 40 taon na paggalagala sa ilang, kung saan paulit-ulit nilang nililimitahan ang Diyos. Inihambing tayo ng sumulat ng liham sa mga Hebreyo sa kanila, sapagkat sa katotohanan ay pinangaral din sa atin ang Ebanghelyo gayon din sa kanila. Dapatwat ang salita na kanilang narinig ay hindi nila pinakinabangan, na hindi nahulaan ng pananampalataya sa mga nakarinig nito. Hebreyo Kabanata 4, taludtod 2. Ang mga pangako ng Diyos ay walang pakinabang sa atin kapag ginagawa natin itong masunurin sa ating mga paghatol sa sarili. Kapag itinataas natin ang ating mga imahinasyon kaysa sa kaalaman ng Diyos, lumilikha sila ng mga muog na naglilimita sa ating mga pangarap at tagumpay. Ang pagtanggap sa paghatol ng Diyos ay nag-aalis sa atin sa mga limitasyon ng paghatol sa sarili. Ito ay kung paano tayo pumasok sa walang limitasyong sukat ng kanyang biyaya. Pagkatapos ay hindi na tayo kontrolado ng nakaraan. Ang mga nakaraang karanasan ay hindi na nagtatatag ng ating mga pagkakataon sa hinaharap. Nagiging malaya tayong maging kung sino tayo ayon sa Diyos. Maaari nating bitawan ang dating buhay at ang lahat ng takot nito at makalusot sa bagong buhay. Sa Ecclesiastes Kabanata 8, taludtod 14, sinabi ni Solomon, may kawalang kabuluhan na nangyayari sa lupa na may mga matuwid na tao na nangyayari sa kanila ayon sa gawa ng masama. Muli, may mga masasamang tao na nangyayari sa kanila ayon sa gawa ng matuwid. Sinabi ko na, ito rin ay walang kabuluhan. Tulad ni Solomon, maraming taong tumitingin sa mga anak ng Diyos na nagpapasya na walang pakinabang sa paglakad kasama ng Diyos. Pagkatapos ng lahat, ang mga Kristiyano ay walang mas mahusay kaysa sa iba. Muli ang ating paghatol tungkol sa kung bakit ito nangyayari sa ganitong paraan ay humahantong sa atin sa panlinin lang. Sa kabutihang palad, hindi tumigil si Solomon sa nakakabigo nitong pagmamasid. Sa Ecclesiastes Kabanata 9, taludtod 11 ay sinabi niya, ako ay bumalik at nakita ko sa ilalim ng araw ang takbuhan ay hindi na matulin. Ni ang pagbabaka ay sa malalakas.
ni ang tinapay sa pantas, ni ang kayamanan sa mga taong may unawa, ni ang lingap sa mga taong may kasanayan. Ngunit ang panahon at pagkakataon ay nangyayari sa kanilang lahat. Ang pagkapanalo sa labanan ay hindi palaging tungkol sa lakas. Ang kayamanan ay hindi palaging tungkol sa pag-unawa. Ang susi sa pagkapanalo ay hindi sa pagkakaroon ng malaking lakas o isang misteryosong pagpapala mula sa Diyos. Ang susi ay ang makita at samantalahin ang mga pagkakataong dumarating sa atin. Karamihan sa mga tao ay hindi nakakakita. Binubulag sila ng mga pader ng limitasyong itinayo nila sa pamamagitan ng paghatol sa sarili. Tinutukoy ng ating pag-unawa sa sarili kung ang isang sitwasyon ay mukhang isang pagkakataon o isang banta. Personal kong nakita ang mga taong nagtagumpay kung saan natatakot ako makipagsapalaran. Ang kawalan ko ng kumpiyansa ay nagpigil sa akin mula sa maraming tagumpay na abot kaya ko. Kasabay nito, nagtagumpay din ako kung saan nabigo ang iba. Nakikita mo ba kung paano tayong lahat ay nalilimitahan ng ating pangunawa sa sarili? Kapag inalis natin ang mali, mapanlinlang ng mga limitasyon ng personal na paghatol, ang ating pangunawa sa sarili ay nagiging pangunawa ng Diyos. Makikita natin ang ating sarili kay Kristo na binigyan ng kapangyarihan ng kanyang biyaya, na magagawa ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Sa sandaling ito, ang bawat selula sa iyong katawan ay nagtatrabaho upang maisagawa ang iyong pangunawa sa sarili. Ang bawat selula ay nagtatrabaho upang lumikha ng mga limitasyon na ipinataw ng sarili o hindi ka panipaniwalang kalayaan. Halimbawa, kung naniniwala ka na hindi ka karapat-dapat sa tagumpay, ang bawat selula sa iyong katawan ay gagana upang pigilan kang magkaroon ng tagumpay. Maaari kang magkasakit at mawalan ng trabaho o magkaroon ng masamang ugali sa isang magandang trabaho, at sa gayon ay tuparin ang iyong paniniwalang mga paghatol. Kung naniniwala ka na hindi ka karapat-dapat sa pag-ibig, ang bawat selula sa iyong katawan ay gagana upang gabayan ka palayo sa mga mapagmahal na relasyon. Ang mga damdamin ng paninibugho o kawalan ng katiyakan ay maaaring lumitaw na pumipigil sa pagtitiwala na kinakailangan para sa pagbuo ng isang lumalagong relasyon. Ang hindi maipailiwanag na galit ay maaaring bumangon at sirain ang relasyon. O maaari mong paulit-ulit na pumili ng isang tao na imposibleng magkaroon ng pag-ibig. Ang lahat ng mga limitasyon at hindi malalampasan ng mga hangganan ay aalisin kapag pinalaya mo ang iyong sarili mula sa iyong sariling mga paghatol. Kapag tinanggap mo ang iyong dating pagkatao kasama ang lahat ng mga kamalian at paghatol nito, ay namatay na at ngayon ikaw ay isang bagong tao kay Kristo. Tumawid ka mula sa limitasyon patungo sa kalayaan. Sinasabi ng Kawikaan, Kabanata 18, Taludtod 9, siya na hindi ginagamit ang kanyang mga pagsisikap upang paggalingin ang kanyang sarili ay kapatid niya ang nagpakamatay. Ang walang ginagawa upang maitatag ang iyong puso sa iyong bagong pagkakakilanlan kay Jesus ay katumbas ng pagpapakamatay. Sa bawat araw na manatili ka sa iyong lumang pag-iisip, ang iyong mga paghatol sa sarili ay nanakawin ang ilan sa masaganang buhay mula sa iyo. Tulad ng mga anak ni Israel, nililimitahan mo ang Diyos. Ang bawat sandali ng iyong buhay ay maaaring maging ganap. Ang bawat pag-ibig ay maaaring malalim at madamdamin. Ang bawat pagkakaibigan ay maaaring maging pakipakinabang. At ang bawat trabaho ay matagumpay. Mabubuhay ka talaga na masaganang buhay kung naniniwala ka sa katotohanan kung sino ka kay Jesus. Paano? Araw-araw para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Gumugol ng oras na hikayatin ang iyong sarili sa iyong bagong pagkakakinlanlan.